Barangay Love Stories. Love Stories. Gaano man katigas ang puso ay kaya itong palambutin ng tunay na pag-ibig. Kaya nitong tunawin maging ang bakal na puso. Wala itong laban sa pusong makulit na handang hamakin ang lahat, makuha lamang ang taong iniibig. Ikaw kapuso, kaya mo rin bang hamakin ang lahat, masunod lamang ang tinitibok ng iyong puso? Dear Papa Dudut, sa panahon ngayon ay uso na ang manliligaw na babae. Matatapang silang ipahayag ang nararamdaman nila para sa isang lalaki. Katwiran nila ay bakit hihintayin pa ang aksyon ng isang lalaki kung pwede namang manligaw ang babae. Baka nga naman kasi kapag hinintay ang lalaki na manligaw ay amagin na lamang ang pagtangi sa lalaki nang walang nangyayari. Papa Dudut, ako po si Freya, ang makulit na kasambahay ng tiyahin ko. Taga Bohol ako at napadpad lang ako dito sa Maynila dahil sa kapatid ng tatay ko na mayaman. Istasyon po ninyo ang paboritong pakinggan ng kasama ko sa bahay at nakikinig sila sa radyo habang nagluluto at pagkatapos ay nagkwekwentuhan sila tungkol sa napakinggan nila. Aaminin ko, Papa Dudut, noong una ay hindi ako interesado sa pakikinig ng programa ninyo. Pero habang tumatagal ay nahuhumaling na rin po ako sa boses na meron ka at ng mga kasamahan mo. Papa Dudut, kinakailangan ko magtrabaho sa tiyahin ko para mabayaran namin ang utang namin sa kanila. Nagkasakit kasi ang nanay ko at sila ang sumagot ng gastos. At bilang kabayaran ay minungkahi ng tatay ko na magtrabaho ako sa kanila hanggang mabayaran ang utang namin. Ayaw mang pumayag ng tiyahin ko na magtrabaho ako sa kanila ay wala na rin po itong nagawa dahil kukulitin siya nito. Mabait naman po ang tiyahin at tiyuhin ko, Papa Dudut. Hindi naman po sila matapobre. Sa katunayan, Papa Dudut, ay gusto nila akong pag-aralin. Ako na ang kusang tumanggi dahil baka lalo kaming mabaon sa utang sa kanila. Naging masaya ang pagtira ko sa bahay ng tiyahin ko lalo na noong makilala ko po si James. Tinamaan ako kaagad sa kanya at hindi ako tumigil hanggat hindi ko siya nakilala ng lubos, Papa Dudut. May kailangan ka? Wala naman akong kailangan. Bago lang kasi ako dito, mga 2 buwan na siguro. Oh, tapos? Pwede ba kitang makilala? Mas maganda kasi sa magkakapit-bahay kung magkakakilala sila, di ba? Ikaw ba may-ari ng bahay? Hindi, yung tiyahin ko. Pero pamangkin niya akong tunay. Ikaw ba? Anong trabaho mo dyan? Ano sa palagay mong trabaho ko? Tagapagpasaya ng puso ko! Pwede ba, miss? Kung wala kang magawa sa buhay, wag mo akong istorbohin. Marami pa akong gagawin. Freya pangalan ko. Ikaw, anong pangalan mo? Alam mo, Freya? Freya nga, no? Oo, Freya nga. Wala akong panahon na makipaglandian sa'yo o sa kahit kanino, lalo na kapag may ginagawa ako. Kung ikaw wala kang ginagawa, huwag kang mang istorbo, okay? Ito naman. Pero gusto ko yan. Gustong gusto ko ng mga ganyang kasupladong lalaki. Ako naman, ayoko sa babaeng walang hiya. Inuuna pang panlalandi sa kapitbahay kaysa magtrabaho. Porket tiyahin mo may-ari ng bahay, hindi ka pa rin dapat umaabuso. Tapos na ako sa trabaho ko, no? Kaya may time ako nakilalanin ka. Ako patapos na sa trabaho ko, kaya makakaalis ka na. Isa pa, hindi ko kailangan ng audience habang naglilinis ako ng sasakyan. Pinaglihi ka siguro ng nanay mo sa sama ng loob, no? Ang suplado mo kasi. Talo mo pa yung babaeng inuurungan na ng regla.
Ganyan ka ba sa lahat ng nakakausap mo? Hindi, sa'yo lang. Hindi ko kasi gusto ang dating mo. Parang may pagkamalandi. Ay, grabe siya oh. Nakikipagkilala lang, malandi na agad. Di mo pwedeng friendly lang? Iba yung friendly sa may ibang intensyon. Sanay na ako sa mga babaeng kagaya mo. Kung ano man ang binabalak mo, kalimutan mo na, masasaktan ka lang. Ouch ha! Di pa ako naliligo, binabasted mo na ako kaagad. Alam mo kung ako sa'yo, aalis na ako dyan sa may gate eh. Kasi pag ako nainis sa'yo, iipitin ko talaga yung kamay mo. Umuwi ka na. Baka lalong masira ang araw ko. Umanap ka na ng ibang bubisitin mo. Wala akong panahon makipagbulahan sa'yo. Mamaya na, pagkatapos mo maglinis ng sasakyan. Nag-e-enjoy pa ako sa magandang tanawin eh. Matagal na kasing walang vitamins yung mata ko. Pag di ko pinagbigyan to, baka lumabo na. Ibang klase ka rin ano? Hindi ka man lang nahihiya? Kababae mong tao, napaka-bolera mo. Alam mo bang minus points sa mga lalaki ang ganyang klase ng babae? Wala akong pakialam. Sanay din naman ako ng 0 sa math, kaya okay lang na mag-minus-minus ka dyan. Kahit divide mo pa, wala akong pake. Ay, ewan ko sa'yo. Tumabi ka dyan sa gate, isasara ko na. Okay, sige. Pero dadalawin uli kita bukas ha. Bye, Pogi! Bahala ka sa buhay mo. Papadudot, kinulit ko ng kinulit si James kahit paulit-ulit niya akong sinesupladuhan. Tinatawanan lamang ako ng mga kasamahan ko at baka daw sa ugali ni James ay hindi man lang ako maka-first base. Na-challenge ako Papadudot, hindi ako papayag na hindi magiging kami ni James. Maghahalo kasi ang balat sa tinalupan kapag nagkataon. Papadudot, likas ang pagiging makulit ko. Kahit sa probinsya namin ay marami akong kaibigan dahil sa kakulitan ko. Pero ngayon ko lamang ginawa ang manligaw ng lalaki. 5 kaming magkakapatid at sa aming 5 ako lamang ang pinakamakulit sa lahat. Siguro iyon na din ang dahilan kung bakit ako ang ipinatapon ng tatay ko dito sa Maynila. Hindi lang siguro maamin ni Papa na naiingayan siya sa akin. 3 kaming babae at 2 sa kanila ay may asawa na. Ang 2 naman na lalaki ay wala pa at siyang katulong ni Papa sa bukid. Papadudot, pangarap ko na makapagtapos ng pag-aaral pero dahil nagkasakit si Mama ay hindi ko po naituloy ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Nabaong kami sa utang. Kaya pati kapatid ko ay halos matigil din sa pag-aaral. Noong umalis ako sa amin ay pinangako ko sa sarili ko na pagtatapusin ko ang mga kapatid ko sa pag-aaral. Hindi ako magbo-boyfriend hanggat hindi sila nakakatapos. Pero noong nakilala ko po si James ay parang biglang mababali ang pangako ko sa sarili ko. Tinamaan kasi ng pana ni Cupido ang lintik na puso ko. James, Bakit na naman? Anong kailangan mo? busy ka? Oo, hindi mo ba nakikita? Busy ka saan? Sa pag-upo at pakikipag-chat? Ano bang pakialam mo kung nakikipag-chat ako? Wala. Wala naman pala eh. Kung balak mong mambwisit, wag ngayon ha. Baka mamaya makita ko ng amo ko, akala naglalakwatsa ako sa trabaho. Ito naman, napakasuplado. Usap naman tayo. Wala ka bang gagawin? Ang aga-aga nang buburaot ka. Hindi ka pa nga ata nakaka-toothbrush, nandito ka na. O hindi nakatoothbrush na ako. Kung gusto mo, ikis mo pa ako eh. Pwede ba? Mangilabot ka nga. Kababaeng tao nito. Umuwi ka na. Baka hinahanap ka na ng amo mo, pati ako madami sa kalokohan mo. Pengin muna ng number mo. Hindi na oy. Baka mamaya lalo ko mawala ng katahimikan. Pag pati number ko binigay ko sa'yo. Umuwi ka na. Doon ka man buraot sa inyo. Ayos parang pusa lang na tinataboy. Sige na, pengin ang number mo. Ang kulit Ayoko nga, umuwi ka na. Alam mo, kakaganyan mo. Pag ako nag-migrate sa US, mamimiss mo ko. Talaga? Magmamigrate ka sa US? Ang galing Pakibilisan ang pagproseso ng papel mo para mapabilis ang alis mo dito. Talaga bang di mo ako gusto? Kasi ako, gustong gusto kita, promise. Usap naman tayo, sige na.
Promise, pag natuloy ako papunta sa US, papadalang kita ng corned beef tsaka chocolate. May dedication pa. Wala tayong dapat pag-usapan, okay? Hindi rin ako mahilig sa corned beef at chocolate. Mananakit lang ang ipin ko dyan. Isa pa, mamaya makarating sa nililigawan ko na may iba akong kinakausap. Mabulilyaso pa ako. Alis na! Baka mamaya mapagalitan ka rin ng tiyahin mo. Ayoko madamay sa gulo ng kahit sino. Hindi ako papagalitan ng tsahin ko kasi sabi niya sa amin, kapag tapos na kami sa gawain, pwede na kaming magpahinga. Mabait yung tsahin ko kaya walang problema. Mahaba ang time natin para magkwentuhan. Wala akong mahabang oras para makipaghuntahan sa'yo. Kaya umalis ka na. Naalibad-bara na ako sa mukha mo. Araya, Paul na yan. Maganda naman ako matangkad pa, maputi, mahaba ang buhok. Kulot nga lang, di gaya ng iba. Pero pag pinariband ko to, gaganda rin to. Labas ka na dito, usap na tayo. Ang hirap kaya ng kalagayan ko dito, di ka ba naaawa sa akin? Sino ba may sabing pumunta ka rito? Alam mo, ang hard mo para sa isang manliligaw na kagaya ko. Ewan ko sa'yo, puro kalokohan. Usap na kasi tayo. Okay, sige. Usap tayo mamayang hapon kapag wala na akong ginagawa. Ay, gusto ko yan! Promise Oo na, sige na, sige na. Umalis ka na. Sige, bye-bye my loves! Papa Dudut, hindi ako sinipot ni James noong hapon na yon kaya inis na inis ako sa kanya. Sinuot ko pa naman ang pangmalakasang kong bestida, nagpaganda ako ng bonggang-bongga. Tapos ay hindi ako sinipot. Nanghingi pa ako ng ilang spray ng mamahaling pabango sa tiyahin ko tapos ay iinjanin lang pala niya ako. Ang saya-saya ko pa naman nung umaga tapos ay malalaman ko sa kasambahay nila na mag-out of town pala ang amo nito at 1 linggong hindi babalik. Inis na inis ako, Papa Dudut. Yung isang araw nga na hindi ko siya makita ay nami-miss ko na siya 1 linggo pa kaya. Papa Dudut, hiningi ko ang number ni James sa kasama niya pero hindi ko makuha. Ayaw nilang ibigay dahil kabilin-bilinan daw nito na huwag ibibigay ang number nito. Kahit kanino, lalo na sa akin. Lalo na ako nabuisit, Papa Dudut. Akala mo naman kung sinong masyadong paimportante. Pero Papa Dudut, kahit inis na inis ako ay hindi pa rin po ako sumuko. Alam ko na makukuha ko din ang number ng kulog na James na yon bahalang araw, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil maabilidad akong tao ay kinaibigan ko ang isa sa mga kasambahay nila. 1 linggo kong kakaririn ng pakikipagkaibigan sa kasamahan niya. Matigas man ito ay madami namang paraan para makuha ko ang number niya. Pero matinik talaga ang mga ito. Kaya inalam ko na lamang kung sinong nililigawan ni James at kung taga saan. Kung hindi lang di naman siya mapupunta sa akin, abay hindi rin dapat siya mapunta sa ibang tao. Talo ko pa ang kontrabida sa pelikula, Papa Dudut. Ewan ko ba, tinamaan kasi talaga ako. Ganon pala ang pag-ibig. Nawawala ang kahihiyan, nagiging makapal ang muka at hindi ko na nga maubos maisip kung ano ang pumasok sa kokote ko. Ako kasi ang babae pero ako ang malakas ang loob na manligaw. Papa Dudut, ilang araw bago umuwi si James ay gumawa ako ng kalokohan. Nalaman ko kasi kung sino ang nililigawan niya. Itinuro sa akin ang kasambahay nila noong minsang nagkakwentuhan kami. Kasambahay din siya na kagaya ko, mas maganda naman ako, sabi ng bolera kong kaibigan. Pero sabi niya ay wala sa ganda yan, nasa datingan yan. Baka daw kasi wala talaga akong dating kay James. Nasaktan man ako sa sinabi niya ay hindi pa rin po ako sumuko. Hindi ko man makuha ang number ni James ay nagawa ko namang kunin ang account number ng babaeng nililigawan niya, pati ang cellphone number niya. Papa Dudut, sa sobrang inis ko ay hindi ko napigil ang i-chat ang babaeng nililigawan niya. Nagpakilala ako sa kanya at sinabi ko sa kanya na huwag siyang maniniwala sa mga sinasabi ni James. Dahil nanliligaw din ito sa akin at malapit ko na ring sagutin. Sinabi ko sa kanya na balak siguro kaming pagsabayin. Napaniwala ko ang nililigawan niya, Papa Dudut.
Sinabi niya sa akin na babase rin na raw niya dahil babaero pala ito. Pagkalipas nga ng ilang araw ay umuwi na sina James at ang amo nito. Expected ko na agad na ako ang unang hahanapin nito dahil sa mga chat ko sa nililigawan niya. Hindi takot ang nararamdaman ko, Papa Dudut. Mas lamang ang excitement kesa sa takot. Nakikita ko na kunot ang noo at kasupladuhan ang gagawin niya. At malamang sa malamang ay mapilipit nito ang dila ko sa ginawa ko, Papa Dudut. Freya! Ay, kabayo! Ano ba? Bakit ka ba nanggugulat? Pwede ba huwag kang umarte na nagulat? Alam ko naman na kanina ka papatanaw-tanaw sa kabila. Mag-usap tayo. Wow, ang sweet mo naman. Miss na miss mo na kaagad ako. Pagpalit ka kaya muna ng damit, my loves. Anong pinagkakakalat mo na nililigawan kita? Ay, wala akong sinasabing ganyan Sino naman nagsabi sa'yo? Eto, basahin mo. In-screenshot ko na para hindi ka makatanggi. Hindi ako yan. Nahack kasi yung account ko kanina lang. Saktong-sakto pagdating mo, nahack siya. Pwede ba? Seryoso ako. Hindi ka nakakatawa. Naku, delikado yan Tumawag na tayo ng ambulansya. Bilis! Seryoso ka na pala? Baka hindi pa ako nakakakiss, mabiyuda na agad ako. Tigilan mo na ako, pwede ba? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Ano bang pumasok sa kokote mo? Ba't sinabi mo sa kanya nililigawan kita? Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko sa'yo? May iba akong gusto. Alam mo ikaw, ang laki ng problemang binigay mo sa akin. Paano ngayon to? Aba, malay ko sa'yo. Wala akong alam dyan. Wala kang alam? Sino tong kachat nung nililigawan ko? Kamukha mo lang. Ikaw na ikaw to Account mo to. May ebidensya na tumatanggi ka pa. Ano ba talaga gusto mong mangyari, ha? May gusto akong mangyari. Kaya lang ayaw mo. Freya, walang nakakatawa. Kung gusto mo na magulong buhay, baka naman pwedeng wag mo na akong idamay. Nakakainis ka kasi. Niloko mo ako. Pinaasa mo ako. Anong niloko? Anong pinaasa? Kailan ko ginawa yun? Nung bago ka umalis, sabi mo sa akin mag-uusap tayo. Pero nung ginawa mo, iniindyan mo ako. Alam mo ba kung gaano kasakit yun sa akin, ha? Nagpaganda ako. Sinuot ko yung pangmalakasan kong bestida. Nanghingi pa ako ng 3 spray ng mamahaling pabango ng tiyahin ko. Tapos iindyanin mo lang ako? Masakit yung ginawa mo sa akin, ha? Kala mo dyan? Ang kulit mo kasi. Kaya para mapaalis kita, sinabi ko yun. Pero mali pa rin ang ginawa mo. Hindi tama na sabihin mo sa nililigawan ko na naliligaw ako sa'yo. Oo na, sige na. Inaamin ko na. Ako yung nag-chat sa kanya. Anong gagawin ko? Mahal talaga kita Tsaka ayaw ko na may iba kang nililigawan. Gusto ko akin ka lang. Nahihibang ka na ba? Freya, hindi kita gusto. Meron akong mahal na iba. Okay na sana kami Pero dahil sa ginawa mo, binasted niya ako. Di mabuti. Paano naging mabuti? Kung sa'yo ko kaya gawin yun, ang siraan kita sa taong mahal mo. Ha? Sisiraan mo ako sa sarili mo? Parang malabo yata yun. Ikaw mahal ko, di ba? Ano ka ba? Lalo mo lang pinagugulo ang sitwasyon Bakit kasi di na lang ako mahalin mo? Maganda din naman ako Lamang pa nga ako ng 2 paligo dun sa nililigawan mo Pustiso ngipin nun sa harap. Sabi nila, malansa raw laway ng mga nakapustiso pag hinahalikan. Di mo ba nakita? Ako, buong-buo ipin ko, walang tartar at walang bulok na bagang. Alaga sa dahon ng bayabas. Ako na lang kasi mahalin mo Sumeryoso ka nga. Kausapin mo siya. I-chat mo uli siya, bawiin mo yung sinabi mo sa kanya. Ayoko! Ang nasabi, walang bawian. Babalikan kita mamaya. Magbibihis lang ako. Tatawagan natin siya, sasabihin mo sa kanya ang totoo. Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Papa Dudut, nasaktan ako sa sinabi sa akin ni James. Pero hindi ako masyadong nagpahalata.
Idinaan ko sa biro pero talab na talab ang sinabi niya sa akin. Alam ko naman kung gaano ako kakulit. Pero anong magagawa ko, mahal ko talaga siya, Papa Dudut. Hindi ko po sinunod ang sinabi sa akin ni James na i-chat ang nililigawan niya. Kung gagawin ko kasi yon, edi lalo akong nawala ng pag-asang maging kami ni James, Papa Dudut. Wala siyang nagawa, binased na rin siya ng nililigawan niya dahil sa ginawa ko. At ang balita ko ay may boyfriend na rin po ito kaya lalong nawala ng pag-asa itong si James. Papa Dudut, kahit galit na galit sa akin si James ay hindi ko pa rin siya tinigilan. Alam kong hindi gusto ng mga lalaki na babae ang nanliligaw sa kanila pero uso na naman sa panahon ngayon na babae na ang nanliligaw. Pasasaan ba at magiging akin din siya, Papa Dudut? At hindi nga ako nagkamali. Dahil unti-unti kong nakikita na bumabait na siya sa akin. Hindi na siya nagsusungit masyado. At ang kinakatuwa ko ng husto ay niyayayan niya na akong lumabas. At sa pagkakataong yon ay hindi na niya ako iniintyan. Sumisipot na siya. Talo ko pa ang tumama sa loto, Papa Dudut, ng mga sandaling yon. Hi! Dito ka sa tabi ko maupo. Oh, Dito na lang ako sa tapat mo para makita ko mukha mo. wow! Parang gusto kong kiligin sa sinabi mo ah. Ano bang gusto mong kainin? Ikaw. Ano? Sabi ko, ikaw na bahala. Di naman ako mapili sa pagkain eh. Pero mas mabubusog ako kung ikaw ang kakainin ko. Puro ka naman kalokohan eh. Masyado ka kasing seryoso. Sige ka, maagang kukulubuti ang mukha mo. Sayang ang kagwapuhan mo. Nambola ka pa. Pero maganda ka ngayon ha? Ay talaga ba? Buti naman napansin mo. Ito yung suot ko nung magde-date sana tayo kaso ininjan mo ko. Ayos ba? Nakispray pa ako ng pabango sa tsahin ko. Mamahalin yun kahit maghapon at magdamag tayong magkasama. Hindi mo mauubos yung bango ko. Ewan ko sa'yo. Talaga bang ganyan kakaprangka? Oo naman, ayoko ng paligoy-ligoy. Kaya ikaw, kung gusto mo na rin ako, sabihin mo na agad ngayon para bago tayo umuwi, syota na kita. Ang bilis ha? May lakad ka ba? Nagmamadali? Pwede bang magpakipot muna? Sus! Anong pakipakipot pa? Pag mahal mo, mahal mo! Hindi na uso yung matagalang panliligaw. Magastos yun eh. Paano yan kung hindi kita agad sagutin? Isa pa, gusto muna kitang kilalanin. May hirap na. Baka mamaya anak ka pala ng makukulam. O baka may lahi kang aswang. Gawin mo pa akong pulutan. Ako, lahi naman kukulam mo, aswang. Tung ganda kong to? Wawa! Alam mo, kahit saan ka pumunta, may aswang. Hoy, sa amin walang aswang ha? Sus! May aswang kahit saan. Aswang na biyanan. Aswang na inaaswang ang asawa ng may asawa. Ibang aswang naman yun eh. Nakakatawa ka kasing tanda-tanda mo na naniniwala ka pa sa aswang. Mabait ako. Pangatlo ko sa aming magkakapatid. Kaya ako napadpad dito sa Maynila kasi nagkautang kami dun sa tiyahin ko. Alam mo naman ang matatanda sa probinsya may dignidad. Kaya bilang kapalit ng malaking utang ni Papa, pinadala ako sa tiyahin ko para magtrabaho. Makabawas man lang daw sa utang namin. Ah talaga? Di wala kang sahod sa tiyahin mo kung pinambayad ka lang sa utang. Naku, hindi ah. Mabait ang tiyahin ko, kapatid siya ng Papa ko. Ayaw nga niyang pumayag na bayaran namin yung utang namin eh. Kasi malaki daw ang utang na loob nila kay Papa nung panahon na walang-wala rin sila. At hindi daw sila makakatapos sa pag-aaral kundi dahil sa sakripisyo ni Papa. Pero dahil nga rin siguro sawa na sa kakulitan ko si Papa, pinadala ako dito. Alam mo bang gusto rin akong pag-aralin ng tiyahin ko, kaya lang umayaw ako. Baka kasi lalong lumaki yung utang na loob namin sa kanya. Hindi naman siya nanunumbat at naniningil pero nakakahiya pa rin eh. Sinusweldohan pa nga niya ako eh. Kaya nakakapagpadala pa rin ako sa mga kapatid ko kahit papano. Ayaw ni Papa na tanggapin ko pero pinipilit ng tiyahin ko dahil pinaghirapan ko naman daw yon. Kawawa din kasi yung mga kapatid ko kung tatanda na sila sa bukid.
Saka ko nalang iisipin pag-aaral ko. Pagtatapusin ko muna mga kapatid ko. Mabait ka palang anak. Hindi naman. Ganun siguro talaga kapag lumaki kang mahirap. Hindi lang sarili mong iisipin mong iangat. Isasama mo rin yung pamilya mo para pare-parehas kayong umayos ang buhay. Nakakabilib ka rin naman pala eh. Kahit nakangkarot ka, masarap kang kausap. Akala ko puro ingay lang ang alam mo eh. Paano ngayon yan? Napabilib na kita. Eh di sasagutin mo na ako? Baliw! Ano na nga? Tayo na ba? Boyfriend na ba kita? Ano? Payag ka na ba? Sagutin mo na kasi ko. Sige na nga, ang kulit mo. Yun naman eh! Guys, makinig kayo! Sinagot na ako ng lalaking to! Boyfriend ko na siya! Ang saya, di ba? Hoy, ano ba? Huwag ka maingay, nakakahiya. Hindi dapat kinakahiya ang kagaya mo. I love you! I love you too. Papa Dudut, naging boyfriend ko po si James. Naging maayos ang samahan naming dalawa, mabait siya at maasikasong boyfriend. Ipinaalam ko sa tiyahin ko ang tungkol sa amin ni James. Noong una ay nag-aalangan siya. Inalam pa nito sa amo ni James kung taga saan ito at kung mabuti ba itong tao. Nag-worry kasi ang tiyahin ko na baka lokohin lamang ako ni James. Papa Dudut, kahit na mayaman ang tiyahin ko, ay hindi siya kagaya ng ibang kamag-anak. Kahit kasambahay lamang na pamangkin ang ipinunta ko doon, ay hindi pinaramdam sa akin ng tiyahin ko at mga pinsan na iba ako. At kung sila ang masusunod ay pag-aaralin nila ako. Ako lamang talaga ang umaayaw. Tumagal po ng 5 buwan ang relasyon namin ni James sa Papa Dudut at sa 5 buwan na yon ay wala akong naramdaman na lungkot. Palagi kaming masaya. Mahal na mahal ko si James, Papa Dudut at handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Pero nalaman ko na niloloko lang pala niya ako. Ginantihan niya lang pala ako dahil sa ginawa ko sa kanya at sa nililigawan niya. Akala ko'y mahal na niya ako pero hindi pala. Pagpapanggap lang pala ang lahat ng yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko noong marinig ko silang nag-uusap ng kasamahan niya. Inaasar kasi siya nito at dinig na dinig ko ang sinabi niya. Hindi daw niya ako mahal. Sinasakyan lang daw niya ako para makagante sa ginawa ko sa kanya. Hindi daw ako ang babaeng tipo niya, Papa Dudut. Palengkera daw ako at hindi marunong mahiya. Malayong malayo daw ako sa ugali ng babaeng tipo niya. Gusto ko sana siyang sampalin o kaya naman ay murahin noong mga panahong yon. Pero mas pinili ko na lamang ang manahimik. Sobrang sakit ng ginawa niya, Papa Dudut. Akala ko ay mahal talaga niya ako. Akala ko ay okay na kami. Pero pagpapanggap lamang pala ang lahat. Papa Dudut, hindi ako mapakali ng mga sandaling yon. Gusto ko siyang kausapin, sumpatan at murahin. Pero naisip ko na lalo akong matatalo kapag nagpaapekto ako sa mga narinig ko. Kung laro ang gusto niya ay makikipaglaro ako sa kanya. Magpapanggap din ako na walang alam sa nangyayari at pagkatapos noon ay iiwasan ko siya ng walang pasabi. Itutuloy ko ang bala kong pag-abroad at ililihim ko ito sa kanya, Papa Dudut. Kung kaya niya akong paglaruan ay kaya ko rin siyang paglaruan. Makikita niya kung gaano talaga ako kawalang hiya. Tumagal pa ng 1 taon ang relasyon namin, Papa Dudut. Hindi ko sinabi sa kanya na may narinig ako. Nakipaglaro ako sa kanya na wala siyang kaalam-alam. Ginawa ko ang lahat para maging maayos kami. Naging mabuti akong girlfriend, binago ko ang sarili ko para sa sarili kong laro. Lahat ng hinahanap niya sa isang babae ay unti-unti ko pong pinag-aralan. Binawasan ko ang pagkamaingay ko, ang kadaldalan, maging ang pananamit ko. Lahat ay binago ko para siya mismo ang mahulog sa patibong na ginawa niya. Papa Dudut, kahit napapansin ko na nahuhulog na ang loob niya sa akin ay nanahimik ako. Hindi ko pa rin sinabi sa kanya ang mga nalalaman ko. Sasabihin ko lang yon sa tamang panahon, Papa Dudut.
May gagawin ka ba bukas? Wala, mahal. Bakit? Magpapasama sana ako sa'yo magsimba. Pwede ka ba? Tingnan ko muna kung wala kaming lakad ni boss ha. Pag wala, samahan kita. Salamat, mahal. Walang anuman. Ano bang okasyon at magsisimba ka? Eh hindi naman linggo. May kaluluwang makasalanan lang akong kailangan ipagdasal. Ha? Bakit? Sino namatay? Ang puso ko. Baliw ka talaga. Akala ko naman kung sino namatay. Paano namatay ang puso mo? Eh masaya naman tayo. Masaya nga tayo. Kaso may nakalimutan ka naman. Sus! Wala akong nakalimutan. May regalo kaya ako sa'yo. Oh, ayan. Happy anniversary, mahal. Kiss nga kita. Mwah! I love you. Wow! Thank you sa pabulaklak, mahal. Happy anniversary. I love you too. Kala ko nakalimutan mo eh. Mag-iinarte na sana ako. Ikaw talaga? Kunwari ka pang di mo nakita yung dala kong bulaklak. Eh ang tagal mong ibigay eh. Malay ko ba kung para sa akin talaga yan? Eh kanino ko pa yan ibibigay? Siyempre sa'yo lang. Ikaw lang naman ang girlfriend ko eh. Malay ko ba? Mahal, kung di ko ba binago sarili ko para sa'yo, di ba tayo tatagal ng ganito? Ha? May binago ka ba? Mahal, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi naman itsurang tinignan ko sa'yo eh. Mabait ka, mapagmahal at maalaga. Yun ang minahal ko sa'yo. Tsaka lagi mo ako napapatawa. Kailan mo pa nalaman na mahal mo ko? Hindi ko na alam, basta bigla ko na lang naramdaman. Sigurado ka ba na di mo ako pinaglalaruan lang? Ano bang klaseng mga tanong yan? Kung pinaglalaroan lang kita, bakit ba tayo tatagal ng ganito? Aaminin ko nung una, wala talaga akong nararamdaman para sa'yo. Pero habang tumatagal at nakikilala kita, nakikita ko kung gaano ka kabuting tao. Hindi ko na namalayan na mahal na kita. Na ikaw na ang gusto kong makasama habang buhay. Ang sarap pakinggan ng sinasabi mo. Sana lang totoo yan. Totoo naman ang sinasabi ko eh. Bakit? Hindi mo ba nararamdaman na mahal na kita? Nararamdaman. Kaya nga natatakot ako eh. Ano bang kinakatakot mo? Na baka iwan kita? Eh kung may ipon nga lang ako, baka inaya na kita magpakasal. Pwede naman magpakasal kahit walang maraming ipon, di ba? Alam ko naman yon, pero paano ka? Paano ang pangarap mo para sa mga kapatid mo? Ang pag-aaral mo? Bakit? Di ko ba sila kayang tulungan kung magiging mag-asawa tayo? Hindi mo naiintindihan eh. Kung magpapakasal tayo, paano tayo? Saan tayo titira? Ayoko magsama tayo ng ganito lang. Gusto ko, bago tayo magpakasal, may sarili na tayong bahay, kahit maliit lang. Tapos patitigilin kita sa pagtatrabaho. Tsaka dahil napag-uusapan na rin natin to, may sasabihin pala ako sa'yo. Bala ko mag-Saudi. Aalis ka? Iiwan mo ko? Tapos ano? Sasabihin mo sa akin na hiwalay na tayo dahil may iba ka na? Pwede ba? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Matagal ko ng planong umalis. Nag-iipon lang din ako ng pang-placement fee. Alam ng amo ko yon. Tutulungan nga niya ako eh. Yun naman pala eh. Bakit hindi muna tayo magpakasal bago ka umalis? Hindi pwede. Mahirap ang gano'n na walang kasiguruhan ng pag-alis ko. Magtiwala ka lang sa akin. Para sa atin ang gagawin ko. Para sa atin o para sa'yo lang? Baka para makaibos ka sa akin. Halika nga rito. Payakap nga. Para sa future natin ang gagawin ko. Hinding-hindi kita iiwan. Promise. I love you. Kiss ko nga yung mahal ko. Mwah! I love you! Papadudot litong-lito ako ng mga sandaling yon. Gusto kong maniwala na mahal talaga niya ako. Pero sa tuwing naaalala ko ang mga naririnig ko noon, ay para ko nanlalamig. Hindi ko alam kung kailan siya nagsasabi ng totoo o kailan siya nagsisinungaling. Masakit po sa akin na malaman na aalis siya at may bahagi sa isipan ko na sinasabing paraan lang niya yon para makatakas sa akin. Papadudot mahal na mahal ko siya pero nagdududa ako sa ipinapakita niya. Nahihirapan ako sa sitwasyon kaya naman nag-decide akong umalis at umuwi sa amin sa probinsya. Hindi ako nagpaalam kay James. Kinausap ko na lamang si Tia na uuwi muna ako at magbabakasyon.
Sa ginawa kong pag-alis ay alam ko na masasaktan si James. Kung totoong mahal niya nga ako pero sapat na rin siguro ang ginawa ko para ma-realize niya na kahit patay na patay ako sa kanya ay wala siyang karapatang paglaruan ako. Amanos na kami, Papa Dudut. Papa Dudut, nagpalit ako ng number at masakit din sa akin ang ginawa ko dahil mahal ko po si James. Pero mas gugustuhin ko na ang lumayo kesa maniwala ako sa isang pagmamahal na walang kasiguraduhan. Pinilit kong ayusin ang buhay ko. Nagkaroon ako ng pagkakataong makapag-DH sa Hong Kong at mabait ang naging amo ko dito. 2 taon ang naging kontrata ko. Umuwi ako ng Pilipinas at pinag-iisipan ko pa kung babalik ako doon. Hindi ko kaya ang lungkot, Papa Dudut. Totoo pala ang homesick. Akala ko joke lang. Papa Dudut, nag-decide akong bumalik sa Maynila sa tiyahin ko. Doon ko po nalaman na natuloy sa Saudi si James. Totoo daw na nasaktan po ito nang iniwanan ko siya. Ilang buwan daw simula noong umalis ako ay umalis na rin po ito sa pinagtatrabahuhan niya. Nalungkot ako sa mga nalaman ko at aaminin ko na sa tagal naming hindi nagkita ay siya pa rin ang laman ng puso ko at ng isipan ko. Papa Dudut, iniisip ko na lamang na ganon talaga ang buhay. Kailangang masaktan at madapa para matuto. At kung talagang kami ang nakatadhana para sa isa't isa ay magiging kami. Hahayaan ko na lamang na tadhana ang gumawa ng paraan para madugtungan ang naudlot naming pagmamahalan. Freya? James? Freya! Payakap nga! Ay ano ba? Teka lang. Huwag mo ko yakapin, ang daming tao. Namiss kita. Saan ka ba galing? Ano ba nangyari sa'yo? Bakit mo ko iniwan? Isa-isa lang ang tanong, pwede. Kumusta ka na? Pwede ba tayo mag-usap? Tungkol saan ang pag-uusapan natin? Halika, doon tayo sa restaurant. Sige na nga. Hi sir, table for how many po? Para sa aming dalawa. Okay, this way po. Ito po yung table niyo sir. Salamat, sir, ah. Oh, Freya, upo ka. Salamat. Ano bang nangyari? Bakit mo ko iniwan? Minahal mo ba talaga ako? Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre minahal kita at mahal pa rin kita hanggang ngayon. Tatagal ba naman tayo nun kung hindi kita minahal? Alam mo ba kung gaano kasakit ang ginawa mo sa akin nung iwanan mo ko? Alam mo rin ba kung gaano kasakit yung narinig ko nung nag-uusap kayo ng kasama mo? Anong pag-uusap? Narinig ko kayong nag-uusap ng kasama mo nung 5 buwan pa lang tayong magkarelasyon. Narinig? Saan? Pupuntahan sana kita nun. Nakatalikod kayong dalawa. Sinadya ko na hindi magpakita sa inyo dahil narinig ko na ako yung topic nyo. Kaya dinig na dinig ko kung paano mo ako nilait at pinagtawanan. Masakit sa akin yun, no? Pero di ko pinaalam sa'yo na alam ko na ang lahat. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, gusto mo ng laro di sasakyan kita. Yun ba? Wala lang yun. Biruan lang namin yun. Alam kasi niya na patay ka sa akin noon. Kaya ayun, biniro ko siya. Pero wala lang sa akin yun. Nararamdaman mo din naman na mahal kita, di ba? Wala lang sa'yo yon? Biro lang sa'yo? Ininda ko ng mahabang panahon yung sinabi mo tapos wala lang sa'yo yon? Biro lang? Yun lang ba ang dahilan kaya bigla kang nawala? Dapat tinanong mo ko. Dapat nagpakita ka para nalaman mo ang totoo. Hindi yung para kang bata. Basta na lang mag-aal sa balutan pag nagtatampo. Hindi simpleng tampo lang yon. Galit na galit ako sa'yo nun. Bad trip ka kasi. Kala mo porket ganito lang ako hindi na ako pwedeng masaktan? Ako naman si tanga. Kahit sira ulo ka, minahal pa rin kita. Umasa na balang araw mamahalin mo din. Pero ginood time mo lang ako. Pinaglaruan. Galit pa rin ako sa'yo. Masama pa rin ang loob ko pero walang Diyo. Hanggang ngayon mahal pa rin kita eh. Baliw ka pala eh. Alam mo bang halos masira ang ulo ko nung umalis ka? Sinabi lang sa akin ng amo ko na kung hahanapin kita, dapat may trabaho na akong maayos. Para pag nagkita tayo, may maibibigay na ako magandang buhay sa'yo. Oo,
Wala pa akong sariling bahay at kayamanan. Pero hindi na mahalaga sa akin yun. Dahil pwede naman nating pagtulungan ng mga bagay na yon na magkasama tayo, di ba? Pakakasalan mo na ba ako? Ayan ka na naman. Pinangungunahan na naman ako. Papaliwanag pa lang ako, nag-aaya ka na agad ng kasal. Ang bagal mo kasi. Ibig bang sabihin yan? Okay na tayo? Aba, oo naman. Niyaya na nga kita agad magpakasal eh. Pwede bang magpakipot? Wala pa akong pambili ng singsing eh. Ay nako, wala nang sing-sing-sing-sing pa. Baka mamaya makatanggi ka pa. Punta na tayo sa munisipyo, magpa-register na tayo para sa schedule ng kasal natin. Agad? Hindi ba dapat ipaalam muna natin sa tiyahin mo? Mamamanhikan muna dapat ako para hingin ng kamay mo, di ba? Ay naku, dami mong say. Eto na nga kamay ko, di ba? Kaya liga na, mamaya na tayo kumain. Sa munisipyo muna tayo, baka magsara. Yes, ma'am! Papadudot na gulat ang tiya ko at ang papa ko nang sabihin ko na magpapakasal na po kami ni James. Akala daw nila ay wala na kami. Pero pinaliwanag ko sa kanila ang biglaan naming pagkikita at ang mabilis na pag-aaya ng kasal. Hindi na kasi kailangan patagalin, baka maudlot pa. Baka umayaw pa siya, papadudot. Si James lang ang lalaking minahal ko at mamahalin habang buhay kaya hindi ko na siya pakakawalan pa. Nagtiis ako ng 2 taon sa Hong Kong sa pag-aakalang makakalimutan ko siya. Pero nagkamali pala ako at mas nalungkot ako, mas lalo ko siyang naaalala. At ngayong nagkita kaming muli ay hindi ko na siya pinakawalan. Papadudot, umuwi kami sa probinsya para ipakilala si James sa pamilya at kamag-anak ko. Masaya naman siyang tinanggap ng pamilya ko. Namalagi kami doon ng 2 linggo bago kami pumunta sa probinsya nila James. Naging maayos din ang pagtanggap nila sa akin. Mabait ang pamilya ni James at tinakda ang kasal namin, papadudot. Sa probinsya namin ginanap ang kasalan. Kompleto ang pamilya nila. Lumuwas naman ang mga tiyahing ko kaya nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap uli sila papa. Panay pa rin ang sabi ni papa sa tiyahing ko na babayaran ang utang namin kahit na hindi naman siya sinisingil ng tiyahin ko. Makulit din kasi ang papa ko. Yun yata ang naman ako sa kanya. Pagkatapos ng kasal ay bumalik kami sa Maynila at sa bahay ng tita ko kami pinatira habang wala pa kaming sariling bahay. Ipinayos niya ang dati nilang bodega sa likod bahay. Tamang-tama lamang po ito para sa aming dalawa. Papadudot, nakaalis uli si James 6 na buwan pagkatapos ng kasal namin. 3 taon ang kontrata niya. Buntis ako noong umalis siya at nung una ay ayaw pa niyang umalis dahil unang anak namin. Tapos wala rin siya kapag nanganak ako. Pero dahil na rin sa kakailanganin namin ng pera para sa pang-araw-araw na gastusin at panganganak ko ay napilitan siyang umalis. Nahihiya naman kami kung sa tiyahing ko pa iaasa ang gastos. Nakikitira na nga kami ng libre, magiging pabigat pa ba kami? Papadudot, kahit magkalayo kami ay palagi pa rin naman kaming magka-chat at video call. Kaya para rin kaming magkasama. Maraming salamat po sa pagbasa ng liham ko, papadudot. Naway marami akong napangiti sa storya ng buhay ko. Maaring mali sa paningin ng iba ang ginawa kong panliligaw sa asawa ko. Pero kapag mahal mo ang isang tao ay kailangan mo ring sabihin sa kanya. Naniniwala kasi ako na ang panliligaw ay hindi lamang para sa isang lalaki. Maaring sa iba ito ay nakakawalang gana, pero para sa akin kapag nagmahal ka, ay dapat mo itong sabihin. O dapat ipaalam sa taong minamahal mo. Dahil hindi mo malalaman kung may pag-asa ka o wala kung hindi mo yon susubukan. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Freya. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Barangay
Love Stories. Love Stories. Magkakaiba ang personality ng bawat tao dahil magkakaiba rin tayo ng buhay na pinanggalingan. Pero hindi dahilan yon para hindi tayo magkaroon ng maayos na relasyon sa taong mahal natin. Ikaw kapuso, babaguhin mo ba ang ugali ng karelasyon mo na hindi kasundo ng mga taong mahalaga sa buhay mo? Dear Papa Dudut, ang sabi po nila ay hindi mo dapat binabago ang sarili mo para sa ibang tao. Pero paano kung nahihirapan na silang pumasok sa mundo mo? Paano kung hindi na sila makasabay sa'yo? Paano kung magsawa na silang pakisamahan ka? Magbabago ka ba para sa kanila o hahayaan mo na lamang na mawala sila sa buhay mo? Papa Dudut, ako nga pala si Erickson, 28 years old from Sampaloc, Manila. At nagtatrabaho bilang HR head dito lamang din sa Manila. Papa Dudut, matagal na po akong nakikinig sa inyong programa na Barangay Love Stories. Kaya naman naisipan ko rin na ibahagi ang kwento ng buhay ko na sana ay makapag-iwan din ng aral sa ating mga kabarangay. Papa Dudut, almost 5 years ago nang makilala ko si Michelle. Isa po siyang balerina. Mahilig kasi ako manood ng mga musical play at unang beses ko siyang nakita noong mag-intermission number ang grupo nila sa isang play na pinapanood ko ay gandang-ganda talaga ako sa kanya, Papa Dudut. Lalo na habang sinasabayan niya ang pagsasayaw, ang mabagal na musika na umi-ere noon. Noon ko lang din po na-realize na totoo nga ang love at first sight. Dahil talaga namang tinamaan ako sa kanya ng gabi na yon. Mabuti na lamang po at may mga kakilala rin ako na mga taga-teatro kaya hindi na ako nahirapan pa na makipagkilala kay Michelle. Hindi ko na rin po sinayang ang pagkakataon at ginawa ko ang lahat para mapalapit pa lalo sa kanya. Hanggang sa magkaroon na nga kami ng relasyon na tumagal ng 4 na taon. Papa Dudut, sa umpisa pa lamang ay pinakita na sa akin ni Michelle ang totoong ugali niya. Tahimik siyang tao at hindi siya mahilig gumimik at madalas kapag wala silang show ay nasa bahay lamang siya at nagbabasa ng mga libro niya. Sa totoo lang si Michelle ang pinakaiba sa lahat ng babaeng nakarelasyon ko. Pero siya rin ang pinaka minahal ko kahit madalas ay may sarili siyang mundo. Hindi kasi talaga siya mahilig makihalubilo sa ibang mga tao, Papa Dudut. Kahit pa nga sa mga kaibigan o pamilya ko. Kumain ka na ba, mahal? Wala pa akong gana kasi medyo kagigising ko lang din. Pero nagkape na ako kanina. Kumain ka na mamaya ha. Para kahit papano magkalaman na yan tiyan mo. Huwag yung palaging puro diet ang nasa isip mo kasi hindi mo naman kailangan yun. Opo. Alam mo naman kung gaano ako kalakas kumain kapag nakaramdam na ako ng gutom. Alam na alam ko kasi mas malakas ka pang kumain sa akin. Mahal, sigurado ka ba na ayaw mo sunduin kita sa inyo ngayon? Para makapunta ka dito sa family gathering namin. Wala ka naman rehearsal mamaya, hindi ba? Mahal, kasi wala ako sa mood lumabas sa bahay ngayon eh. Saka baka ma-out of place lang ako kapag pumunta pa ako dyan. Bakit ka naman mau-OP dito kasama mo ako? Kilala mo naman ako. Ayoko talagang nakikipag-usap sa maraming tao. Lalo na kung hindi ko naman kilala. Kaya nga kita sinasama dito para makilala mo ang pamilya ko. Matagal ka na rin kasing gusto makilala ng ibang kamag-anak ko eh. Basta mahal, babawi na lang talaga ako sa susunod. Promise. Huwag lang talaga ngayon kasi parang hindi pa ako ready na makilala sila eh. Alam mo naman na mahihain ako sa mga tao. Sorry mahal. Ayos lang.
Hindi mo kailangang mag-sorry. Sige na mahal, ibababa ko muna tong tawag para makapaglinis na ako ng bahay. Bye! I love you! I love you too. Nakailang promise na siya na babawi siya pero kahit kailan naman hindi niya ginawa. Oh, Erickson! Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap doon sa loob ng bahay. Ay, sorry po mami. Tinawagan ko lang po kasi si Michelle. Anong sabi niya? Makakasunod daw ba siya dito sa family gathering natin? Medyo malabo raw po mami kasi ano po eh. May rehearsal daw po kasi sila mamaya. Ganun ba? Sayang naman at matagal na rin siyang gustong makilala ng mga pinsan mo. Yun nga rin po sabi ko sa kanya eh. Pero nag-promise po siya na babawi siya next time. Alam mo anak, hindi naman sa hinuhusgahan ko kaagad ang girlfriend mo na yan. Pero sa 4 na taon na relasyon ninyong dalawa, parang wala pa yatang 5 beses namin siyang nakakasama. Hindi rin naman talaga requirement na palagi siyang makapunta sa mga ganitong family gathering natin. Pero iba pa rin yung nakakasama namin siya at mas nakikilala. Sana naiintindihan mong ibig kong sabihin. Opo mami, nagets ko po yun. Huwag po kayo mag-alala. Makakabawi din po sa inyo si Michelle. Busy lang po talaga siya ngayon sa pagsasayaw niya. May mga rehearsal si Michelle, busy sa pagsasayaw niya, masama ang pakiramdam niya at kung ano-ano pang mga dahilan ang binibigay ko sa pamilya ko sa tuwing hindi makakapunta sa family gathering namin ng girlfriend ko, Papa Dudut. Mga dahilan na hindi naman talaga totoo at ako lang ang gumagawa. Mahirap naman kasing sabihin sa kanila ang totoong dahilan kung bakit wala si Michelle. Na ayaw lang talaga nitong pumunta sa family gathering namin na hindi ito sanay sa maraming tao at mas gusto nito na palagi na lamang nag-iisa. Papa Dudut, naiintindihan ko naman si Michelle na ganun siyang klase ng tao. Yung hindi mahilig makihalubilo sa iba, mas gusto niya na may sarili lamang siyang mundo at maswerte ako na sinama niya ako doon. Mas gusto niya na kaming dalawa lamang ang palaging magkasama o magkausap. Pero Papa Dudut, naiintindihan ko rin naman po ang point ni Mami. Nabanggit ko kasi kay Mami na seryoso na ako kay Michelle at gusto ko na siya ang makasama ko sa habang buhay bilang asawa ko. Papa Dudut, kahit kailan ay hindi po nakialam si Mami sa mga nagiging karelasyon ko. Pero dahil nga nagpaparamdam na rin ako sa kanya na gusto ko nang lumagay sa tahimik na buhay at bumuo ng sariling pamilya. Palagi niyang pinapaalala sa akin na sana ay maka-close naman daw niya si Michelle kahit na papaano. Sa aming 3 lalaki na magkakapatid kasi, Papa Dudut, ako ang bunso at ako na lamang ang wala pang asawa. At lahat ng asawa ng mga kapatid ko ay ka-close ni Mami. Ang gusto niya sana ay maging malapit din sila ni Michelle sa isa't isa na hindi ako sigurado kung kailan pa kaya pwedeng mangyari. Dahil kahit minsan ay hindi nag-adjust si Michelle para sa akin at sa mga taong malalapit sa buhay ko, Papa Dudut. Mabuti na lang at hindi ako nahirapang ipark tong kotse. Sakto lang din kasi maaga tayong nakarating dito para sa company party namin. Hindi kasi masyadong traffic sa dinaanan natin kanina, mahal. Oo nga eh, sinabi mo pa. Oh, tara na mahal. Baba na tayo ng kotse habang hindi pa masyadong mahaba ang pila sa entrance. Mahal? Pwede bang, pwede bang dito na lang ako sa kotse? Ha? Bakit naman? Kasi parang ang daming tao sa loob. Nakakailang at saka baka ma-out of place lang ako. Kasi hindi ko naman sila mga kilala. Hindi mangyayari yun. Akong bahala sa'yo. Tara na mahal. Mahal, ayoko kasi talagang bumaba ng kotse. Hihintayin na lang kita dito. Anong gagawin mo dito sa loob ng kotse? Makikinig na lang ako ng music at saka may dala akong libro. Magbabasa na lang muna ako habang naghihintay sa'yo. Pero sayang naman yung ayos mo ngayon oh.
Tapos baka mainip ka lang dito sa loob ng kotse. Okay lang ako, mahal. Alam mo naman na sanay na akong mag-isa. Isa pa, hindi ka naman magtatagal sa loob, di ba? Lalabas ka din naman kaagad para doon na lang tayo kumain sa paborito kong restaurant na hindi masyadong matao. Sige mahal, sandali lang ako sa loob. Kukunin ko lang yung award ko para sa 5th anniversary ko sa company namin. Tapos alis na kagad tayo. Hintay mo na lang ako dito. Uy, Erickson! Bakit ngayon ka lang? Akala namin ni Rachel hindi ka na darating eh. Oo nga. Kanina ko pa nga kinukulit si Rick na tawagan ka. Ang sabi naman niya, nag-text na raw siya sa'yo. Sorry, nagdadrive kasi ako kanina kaya hindi na ako nakareply. Ayos lang, pero teka. Akala ko isasama mo si Michelle kasi tatanggap ka ng award ngayon. Actually, kasama ko talaga siya. Oh, inasan siya? Nag-retouch ba sa CR? Hindi eh, nagpaiwan sa loob ng kotse. Ha? Bakit daw? Eh di bang sabi mo, binilan mo pa siya ng damit para sa party na to? Ako pa nga ang pinapili mo kung anong mas bagay sa kanya eh. Nakwento ko naman sa inyo, hindi ba? Ayaw niya na masyadong maraming tao sa paligid. Naiilang siya, saka pakiramdam niya palagi. Out of place siya, kahit sinabi ko na hindi mangyayari yun dahil ako ang bahala sa kanya. Sinubukan mo man lang ba siyang kumbinsihin o kulitin na bumaba ng kotse kahit saglit lang? Oo, kaya lang kilala ko si Michelle. Baka pagtalunan pa namin kapag mas kinulit ko siya eh. Eh di sana pala, hindi na lang siya sumama sa'yo dito. Yung totoo, Erickson, hindi ka ba nahihirapan sa setup niyong dalawa? I mean, hindi ka ba nabobore? Hindi naman. Mahal ko si Michelle eh. Kaya masaya ako kahit ganun ang personality niya. Naks naman! Ang cheesy! Alam mo Erickson, kumain na lang muna tayo kasi magsisimula na ang awarding. Sige, para makalis na rin kagad ako pagkatapos ko makuha yung award ko. Totoo naman na mahal ko si Michelle, Papa Dudut. Pero hindi totoo na hindi ako naboboard sa setup ng relasyon naming dalawa. Nung una nga Papa Dudut ay nagulat ako nang pumayag siya na sumama sa company party namin. Pagkatapos kong sabihin na makakatanggap ako ng award para sa 5 taong kong pagtatrabaho sa kumpanya. Excited pa siya habang sinasabi na kukunan daw niya ng mga video ako habang tumatanggap ng award. Pero noong nandun na nga kami ay bigla na lamang nagbago ang isip niya. At alam ko na hindi ko na siya makukonvince para sumama sa akin sa loob. Papadudot nang bumalik nga ako sa kotse pagkatapos kong makuha ang award ay nagsorry si Michelle sa akin. Nakita pa lang daw kasi niya na marami ng tao sa entrance ay hindi na siya naging komportable. Sinabi niya naman ulit sa akin ang mga dahilan kung bakit gusto niya na palaging nag-iisa lamang. Na hindi talaga siya komportable sa maraming tao sa paligid niya. Napakiramdam niya ay nanliliit siya at para bang palagi siyang pinag-uusapan ng iba. Yon ang mga dahilan na paulit-ulit ko na lamang naririnig mula sa kanya. At bago niya pa yon sundan ng pag-iyak ay sinabi ko na kaagad sa kanya na ayos lang yon. Na naiintindihan ko siya at walang problema tungkol sa mga nangyari. Kahit minsan parang pakiramdam ko ay hindi talaga normal ang pagiging introvert ni Michelle, Papa Dudut. Pero dahil mahal ko nga siya ay pipilitin ko pa ring intindihin ang ugali niya kahit medyo nahihirapan na talaga akong mag-adjust. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Talaga akong ibang problema sa relasyon namin ni Michelle. Bukod sa pagiging loner at introvert niya ay sobrang sweet kasi niyang girlfriend to the point na gusto niya ay ako lamang ang kasama o kadate niya kapag wala siyang show o rehearsal. Ako ang priority niya bukod sa pagsasayaw niya, Papa Dudut, at nararamdaman ko na sa akin na rin halos sumiikot ang mundo niya. Nalaman ko kasi na ako pala ang first boyfriend niya dahil takot siya na pumasok noon sa isang relasyon at magtiwala sa ibang tao. Kaya nga kaunti lang daw ang mga naging kaibigan niya dahil kaunti lang din ang nakakaintindi sa kanya. Hindi rin siya mahilig gumimik o kahit ang sumama sa after party ng show nila. Madalas nga kapag nanonood ako ng performance nila sa pagsasayaw
ay niyayaya niya kaagad ako na umalis kahit doon kumain na lang sa ibang lugar na walang nakakakilala sa aming dalawa. Para daw wala nang masyadong storbo at ramdam namin na solo namin ang mundo at kaming dalawa lang talaga ang magkasama. Ano pare? Hindi ko ba talaga makakasunod dito sa bar? Oo nga naman, Erickson. Tingnan mo, ang saya-saya namin dito. Halata nga eh. Ka-video call ko pa lang kayo. Ang hyper nyo na. Ano pa kaya kung nandyan nga ako? Kaya nga, sumunod ka na dito sa amin. Linggo naman bukas. Pwede tayong magpuyat dahil wala tayong pasok sa trabaho. Teka, nasan ka ba? Bakit parang wala ka sa bahay niyo ngayon? Nandito sa restaurant. May dinner kasi kami ni Michelle at hinihintay ko lang siya. Parang alam ko yung lugar na yan ah. Di ba yan yung lugar na pinost mo kahapon sa Facebook? Oo, dito rin kami kumain kahapon. Favorite kasi ni Michelle ang lugar na to dahil hindi masyadong matao. Minsan talaga ang weird ng girlfriend mo, no? Ano ba talagang meron at ayaw niya sa mataong lugar? Hindi lang talaga siya komportable pero ayos lang. Nasanay naman na ako sa kanya. Ang sabihin mo, malakas lang talaga ang tama mo sa kanya kaya nasasakyan mo ang kawirduhan niya. Ano ka ba, hindi naman siya weird. Ganun lang talaga ang personality niya at matagal ko nang tanggap yun. O sige na guys, bababa ko na tong video call natin dahil palapit na rin si Michelle. Sige, kapag susunod ka, i-message mo lang kami. Bye, Erickson! Bye guys! Hello, mahal. Sorry, ngayon lang ako. Late na kasi natapos yung rehearsal namin. Ayos lang. Hindi naman ako nainip kasi ka-video call ko yung mga kaibigan ko sa opisina. Ngayon nga pala yung kinuwento mo nung isang araw na despedida party ng manager nyo, no? Oo, nasa bar nga sila ngayon eh. At kaya sila tumawag para inggitin lang ako. Kasi ang dami nilang alak na sagot lahat ng manager namin. Gusto mo bang sumunod sa kanila doon? Ayos lang naman kung umuwi na lang ako tapos… Hindi, ayos lang ako dito. Ano ka ba? Siyempre mas gusto ko na kasama ka kaysa sa mga katrabaho ko, no? Sigurado ka ba? Oo naman siyempre. Bakit mo naman iniisip na mas gugustuhin ko pa silang makasama? Baka lang kasi nabobore ka na sa ginagawa natin o sa relasyon natin. Kung hindi tayo kakain sa apartment ko, dito naman sa paborito kong restaurant. Tapos palagi pa kitang tinatanggihan kapag sinasama mo ko sa gimikan ninyo ng mga kaibigan mo. Alam mo, okay lang naman sa akin kung minsan sila naman ang samahan mo. Naiintindihan ko na magkaiba talaga tayo ng personality at huwag mong pilitin ang sarili mo kung nabobore ka na talaga sa akin. Pasensya ka na talaga, mahal, kung ganito ko ah. Mahal, ano ba yung mga sinasabi mo? Hindi ako nabobore sa'yo o sa relasyon na to. Walang ganun. Matagal ko nang tanggap na tahimik ka talagang tao at hindi ka sanay gumimik. Kaya wala kang kailangan na baguhin o pilitin na gawin. Basta itong tatandaan mo ha. Mahal kita at walang magbabago doon kahit ano pa ang mangyari. Papadudot, minsan ay sinabi ko noon kay Michelle ang tungkol sa isyu ko sa pagiging introvert niya. Na sana ay medyo baguhin niya ang sarili niya at mag-adjust siya sa mga taong nasa paligid niya. Kaya lang nararamdaman ko na parang sumasama ang loob niya. Lalo na nang sabihin niya na hindi niya kayang magbago para sa ibang tao. Ilang araw din siyang naging cold sa akin pero nagkabati rin kami kaagad nang hindi ako huminto sa panunuyo sa kanya. Simula nga noon ay hindi ko na sinubukan pa na i-convince siya na magbago siya. Alam ko na madaling masaktan ang feelings niya. Ako na lamang ang nag-a-adjust palagi sa sitwasyon naming dalawa. Hindi na ako masyadong sumasama sa gimikan ng mga kaopisina ko. Kung ano-anong dahilan na rin ang iniimbento ko kapag hindi nagpupunta si Michelle sa family gathering namin at pinilit kong mag-enjoy sa routine ng relasyon naming dalawa. Papadudot, mahal ko naman po talaga si Michelle at siguradong sigurado ako doon. Pero ngayon ko lang aaminin na medyo naboboard na talaga ako sa relasyon namin ng girlfriend ko.
napatawag ka? Sasabihin ko lang na nakauwi na ako dito sa apartment. Ganun ba? Mabuti naman. Sorry kung hindi na kita nasundo kanina ha. Okay lang, mahal. Ngayon ka lang din naman nakasama sa party ng kaopisina mo. Pero, nandyan ka pa rin pala hanggang ngayon? Medyo malalim na ang gabi ha. Oo, nandito pa ako mahal. Kadadating lang din kasi na ibang kasamaan ko sa trabaho. Maya-maya alis na rin ako. O sige, umuwi ka na kaagad mamaya ha. Baka hindi na rin ako makatawag kasi gusto ko magpahinga na maaga. Medyo napagod ako sa rehearsal namin ngayon eh. Okay mahal. Text na lang kita kapag nakauwi na ako. Magpahinga ka na rin muna ha. I love you mahal. I love you too, mahal. Bye. Ang cheesy talaga ng kaibigan namin, oh. Sinabi mo pa. Sana all my boyfriend na kagaya ni Erickson. Kanino pa ba kayo dyan sa may likuran ko? Hindi naman masyado. Pero narinig namin lahat ng panglalambing mo sa girlfriend mo. Ito kasing si Rachel. Hinila na lang ako palapit bigla dito sa may likuran mo. Hoy Rick, ang sabi ko kasi kalabitin mo si Erickson. Kasi nahihiya akong istorbohin ang pakikipag-usap niya sa girlfriend niya. Hindi ko sinabing makiusyoso tayo dito, no? Talaga? Ewan ko sa inyong dalawa. Anyway, paalis na rin ako maya-maya. Mabuti at nakita ko na rin kayo dito. Hala, bakit ang aga naman? Ngayon palang dumating ang iba nating kaopisina, oh. Sinabi ko kasi kay Michelle na hindi ako masyado magpapagabi dito. Dapat kasi sinama mo na lang siya dito sa birthday party ko. Para naman nakakabanding namin siya. Hindi rin siya pwede ngayon kasi kakauwi lang din niya mula sa dance rehearsal nila. Sus! Kahit naman walang rehearsal yan, as if naman pupunta siya dito. At ikaw naman, nagsiselos ka lang kaya ang haba ng nguso mo dyan. Hindi, no? Naaawa lang ako dyan sa kaibigan natin. Masyado na kaya nakakasakal ang mundo ni Michelle. Oh, aminin mo Erickson, totoo yung sinasabi ko, di ba? Sa totoo lang, aaminin ko na medyo nakakabore na nga. At nakakasawa na ngayon paulit-ulit at walang pagbabago sa routine namin ni Michelle. Yung palagi na gusto niya na kaming dalawa lang magkasama. Pero wala eh. Mahal ko talaga. Kaya ako na lang ang mag-a-adjust. Pero hindi rin naman pwede na palaging ganyan, Erickson. Paminsan-minsan dapat hayaan mo rin ang sarili mo na mag-enjoy. Kaya nga ituloy na natin ang party na to. Bumalik na tayo sa loob ng bahay at magpakalunod tayo sa alak. Pero kailangan ko na kasi… Wala nang pero. Birthday ko ngayon pare. Kaya pagbibigyan mo ako na mag-enjoy kasama ka at ang ibang kaopisina natin ngayong gabi. Isang gabi lang naman to. Ano ba? Hindi to makakarating kay Michelle. Ay, sige na nga. Ayun! Tara na sa loob at magwalwal! Papadudot yun ang kauna-unahang beses na hindi ako tumupad sa usapan namin ni Michelle na nasundan ng pagsisinungaling ko sa kanya nang mag-text ako na nakauwi na ako sa bahay. Mabuti na lang at hindi na rin talaga siya tumawag pa ng gabing yon dahil siguradong mabobosesan niya akong lasing na sa alak. Doon na nga rin ako nagpalipas ng gabi sa bahay ni Rick, Papadudot. Nang tawagan ko si Michelle kinabukasan ay pinangatawanan ko ang pagsisinungaling ko. At sinabi ko na kagad na nakatulog ako nang makauwi ako ng bahay kagabi. Sigurado kasi ako na magagalit siya kapag nalaman niya ang totoo at sasabihin niya na sana'y hindi na ako pumunta sa party na yon. Papadudod sobrang na-guilty talaga ako noon kahit alam ko na maliit na bagay lamang naman ang dahilan ng pagsisinungaling ko. Pero aaminin ko po na sobrang nag-enjoy talaga ako. Noon lang kasi muli akong nagpakalunod at nag-enjoy sa alak. Iba rin kasi talaga yung nakakasama ko mga kaibigan ko ng mas matagal. Iba yung pakiramdam na kumawala mula sa boring na mundo ni Michelle. Ganon pala siguro talaga yon, Papadudot. Kahit gaano mo kamahal ang isang tao ay darating ang oras na magsasawa ka rin, lalo na kapag sa inyong dalawa na lang halos umiikot ang mundo ng bawat isa sa inyo, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi po yun ang huling beses na nagsinungaling ako kay Michelle. Nasundan pa yon ng ilang beses dahil bumalik ang hilig ko sa gimikan. Bago kasi kami magkakilala ni Michelle ay certified party goer talaga ako.
Kung hindi ang mga kaopisina ko ang kasama ko ay ang mga barkada ko naman o kaya ay dating mga kaklase. Nakakasama ko ang mga tao na hindi feel ni Michelle na kasama at pumupunta ako sa lugar na hindi rin niya gustong puntahan. Sa bagay, wala naman kasi siyang ibang gustong makasama kung hindi ako lamang. Kahit saang lugar pa yan basta kaming dalawa lamang ang magkasama. Papadudot dahil napadalas nga ang pag-gimmick ko ay unti-unti rin akong nawala ng oras para kay Michelle na hindi ko kaagad napansin. Pakiramdam ko kasi noon ay para kong ibon na biglang nakawala sa hawla at nakalipad ng malaya. Sobrang nag-enjoy ako sa paglabas ko mula sa masikip at boring na mundo ng girlfriend ko. Ang hindi ko alam ay yun pala ang pwedeng maging dahilan para magkasira kaming dalawa, Papa Dudut. Woo! Uminom lang kayo na uminom. Sagot ko ang alak at pulutan ngayong gabi. Congrats sa promotion, pare! Salamat pare. Akalain mo yun? Pagkatapos ng 5 taon ko sa trabaho, lang ako na-promote. Kaya magse-celebrate talaga tayo ngayong gabi. At magpapakalunod tayo sa alak at pulutan! Woo! Sige, pumuha lang kayo at sagot ko lahat yan. Oo nga pala, pare. Hindi ba susunod dito si Michelle? Malabo yun. Alam mo namang ayaw niya sa ganitong klaseng lugar eh. Kaya ang sabi ko na lang sa kanya, may overtime tayo ngayon sa trabaho. Naks! Marunong na talaga magsinungaling tong kaibigan namin ah. Wala eh. Kahit anong gawin ko yata, hindi na magbabago si Michelle. Mabuti na lang talaga at natuto ka na mag-enjoy kahit hindi siya kasama. Paminsan-minsan lang naman. Tama pare, saka isa pa. Paano namang hindi rin siya mag-enjoy dito? Anyway, wala ako ng alak. Wala na palang laman tong mga bote natin dito sa lamesa. Wait lang, balik ako agad. Sige lang pare. Wala pa rin siyang text ah. Oh, bakit parang ang lalim ng buntong hininga mo, Erickson? Kanina pa kasi hindi nagte-text sa akin si Michelle eh. Baka nagtatampo yun kasi hindi ko siya nasamahan na mag-grocery kanina. Kasi nga sinabi ko na may overtime tayo sa trabaho. Baka naman kasi tulog na. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan kung paano mo na pagtsatsagaan ang ugali ng boring na girlfriend mo na yan. Ganun talaga kapag mahal mo. Pero kagaya nga ng sabi ko, iba pa rin yung nag-e-enjoy kayo pareho sa relasyon ninyong dalawa. Alam mo na, yung nasasabayan nyo yung trip ng bawat isa. Hindi mo natatanong pero lahat na naging boyfriend ko, nag-enjoy silang lahat sa akin. Rachel, medyo lasing ka na yata. Saka bakit dinidikit mo yung upuan mo sa upuan ko? Baka kung nung isipin na ibang kasama nating nasa kabilang table, no? Di ako lasing, ano ba? Isa pa, hayaan mo sila sa kung anong gusto nilang isipin sa atin. Basta ako, ipaparamdam ko lang sa'yo ang matagal ko nang gustong malaman mo. Na gusto kita, Erickson. Tagal na. Uy, gago, anong ginagawa mo? Tigilan mo yung ginagawa mong pagalik sa akin. Nasaan na ba si Rick? Ipapatid kita sa kanya pa uwi. Hayaan mo lang ako. Tsaka hindi pa ako lasing noon. Ano ba? Uy, tama na. Pinagtitinginan tayo ng tao. Ano ka ba? Sinasabi ko na nga ba eh. Ay, Mahal, may ginagawa ka talagang kalokohan. anong ginagawa mo dito? Teka, magpapaliwanag ako. Hindi na kailangan. Dahil kitang-kita ko na ang mga dapat mong ipaliwanag. Magsama kayo ng malantibang babae. Michelle, sandali lang! Michelle! Papadudot pakiramdam ko ng gabi na makita ni Michelle na halos naghahalikan na kami ni Rachel ay nawala ang lahat ng spirito ng alak mula sa katawan ko. Nang makita ko sa mukha niya na sobra siyang nasaktan ay parang nag-flashback lahat sa isipan ko ang mga pagsisinungaling ko sa kanya.
Nag-flashback ang lahat ng kasalanan ko pati na rin ang mga dahilan kung bakit ko ba siya minahal sa kabila ng lahat. Kung bakit at papaano tumagal ng 4 na taon ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Noong ko na-realize kung gaano ko kamahal ang girlfriend ko. Kaya kahit ayaw bumitaw ni Rachel mula sa pagkakayakap niya sa akin ay pinilit ko siyang itinulak at nagmamadali akong sinundan si Michelle sa paglabas niya ng bar. Gulong-guluman ang isipan ko noon ay isa lang ang gusto kong mangyari. Ang makapagpaliwanag sa kanya at maging maayos muli ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Mahal, sandali! Huwag mo akong hahawakan at lalong huwag mo akong tatawagin na mahal. Pero mag-usap naman muna tayo. Hayaan mo ako makapagpaliwanag. Para saan pa nga? Nakita ko naman lahat, Erickson. Pero mali kung anumang bagay na tumatakbo dyan sa isipan mo. Alin ang mali sa iniisip ko ngayon? Yung nambababae ka? Yung niloloko mo ko? O yung pagsisinungaling mo sa akin? Oo, nagsinungaling ako pero hindi kita niloko, Michelle. Wala akong ibang babae. Kahit nahuli ko na kayong dalawa na halos naghahalikan sa loob ng bar? Pero wala nga kaming relasyon ni Rachel, lasing lang siya. Eh bakit kailangan mo pang magsinungaling sa akin? Bakit sinabi mo na nag-overtime ka sa trabaho kahit nakita kitang nakatag sa picture ni Rick sa buwisit na bar na yon? Sorry. Sorry? Para saan? Sorry kasi nahuli kitang nagsisinungaling? Erickson, aminin mo nga sa akin. Kailan mo pa ako niloloko? Hindi nga kita niloloko. Mali ang nasa isip mo. Oo, nagsinungaling ako pero hindi ibig sabihin ng bababae na ako. Eh bakit kailangan mo pang gawin yon? Dahil ayoko na masaktan ka. Ayoko na mag-away tayo dahil ginawa ko ang gusto ko na ayaw mo. Gusto mo na ayaw ko? Anong ibig mong sabihin? Michelle, hindi kasi pwedeng palagi tayong ganito. Hindi pwede na sa ating dalawa lang umiikot ang mundo ng bawat isa. Oo, aaminin ko na nagsinungaling ako sa'yo ilang beses na. Hindi ko sinabi sa'yo kung nasan talaga ako at kung sino mga kasama ko. Hindi kita niyayaya na pumunta sa mga lugar na gusto kong puntahan dahil alam ko naman natatanggi ka lang at magtatampo ka kapag tumuloy ako mag-isa. Sinabi ko naman sa'yo na ayoko sa mga bar, di ba? Ayoko sa maraming tao, ayoko sa maingay na lugar. At ganun akong tao. Hindi ako kagaya ng mga kaibigan mo. Naiintindihan ko naman yun eh. Pero sana maintindihan mo rin na hindi pwedeng palaging tayong dalawa lang ang magkasama. Siguro nga nagkamali ako. Nagsinungaling ako para makapag-bar o makasama mga kaibigan ko. Pero sana naman wag mong isara ang mundo mo kahit man lang sa pamilya ko. So kasama rin to sa issue? Ang hindi ko pagpunta sa mga family gathering nyo? Ang issue dito, Michelle, hindi mo sila pinapapasok sa buhay mo. Paano ka nila maikilala at paano mo sila maikilala? Kailangan pa ba yun? Oo! Pero hindi nga kasi ako ganong tao. Hindi ba kasi talaga pwedeng tayong dalawa na lang ang magkasama habang buhay? Masaya naman tayo, di ba? Bakit kailangan ko pa silang papasukin sa buhay ko, sa mundo ko? Dahil lahat ng tao na bahagi ng buhay ko ay magiging bahagi na rin ng buhay mo. Kaya kailangan mo matutunan kung paano makisama sa iba. Michelle, hindi naman kita pinipilit na magbago eh. Ang akin lang, wag mo rin akong pilitin na makulong sa mundo mo. Nabubore ka na nga sa akin. Ayaw mo na. Aminin ko na oo. Misa nakakasakal ka na talaga. Mahal kita. Pero kahit sa anggulo mo tignan, darating ang araw na magiging isang pamilya din tayo. Magiging pamilya mo rin ang pamilya ko. At kakailanganin mong pakisamahan ang lahat ng tao na bahagi ng buhay ko. Kaya please, ayusin natin to. Ayoko mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita at ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Papa Dudut, hindi madali sa akin ang pagsasabi ng totoo tungkol sa personality ni Michelle.
Lalo na ang tungkol sa dapat niyang baguhin o i-adjust sa sarili niya. Hindi naman kasi talaga madali para sa isang tao ang magbago, Papa Dudut. Pero hindi ko rin naman sinasabi na kailangan niyang baguhin ang buong sarili niya para sa akin. Ang hinihiling ko lang ay ang mag-adjust siya ng kaunti para sa akin at sa ibang tao na nasa paligid namin. Papa Dudut, alam ko na nasaktan ko ng sobra si Michelle at naiintindihan ko ang ilang araw na hindi niya pakikipag-usap sa akin. Pero dahil mahal ko siya ay hindi ko hinayaan na mawala siya sa buhay ko. Gumawa ako ng paraan para makapag-ayos kaming dalawa. Palagi ko siyang pinupuntahan sa rehearsal nila sa apartment niya at hindi ako sumusuko sa panunuyo sa kanya hanggang sa muli niya akong kausapin ng maayos. Mas nagkapaliwanagan kami sa isyu namin sa isa't isa. Mabuti na lang ng mga oras na yon ay mas bukas na rin ang isipan niya na makinig sa akin. Muling nauwi sa iyakan ang pag-uusap naming dalawa habang nangangako sa isa't isa na mas pagtitibayin namin ang relasyon naming dalawa. Papa Dudut, sa ngayon po ay halos 5 taon na ang relasyon namin ni Michelle at nagbabalak na rin po kami na magpakasal. Sa wakas din po ay nakapag-adjust na siya sa mga tao sa paligid niya kahit na papaano. Naisasama ko na rin po siya sa mga family gathering namin at nagagawa na niyang makipagkwentuhan sa pamilya ko. Nagustuhan na rin siya ni Mami at mas naging close na silang dalawa. Hindi na rin namin pinalaki pa ang issue tungkol kay Rachel dahil nag-apologize na rin naman ito sa amin dalawa, lalo na kay Michelle. Papa Dudut, hindi naman talaga nagbago si Michelle para sa akin. Siguro ay ginawa niya rin ang lahat ng yon para sa sarili niya. Alam niya rin kasi na kahit sa trabaho niya bilang ballerina ay medyo nahihirapan din sa kanyang mga kasama niya. Pero dahil sa pag-a-adjust na ginawa niya sa sarili niya ay nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan. Papa Dudut, masaya ako na kahit papaano ay nakakalabas na siya mula sa maliit at malungkot niyang mundo. At palagi kong ipinaparamdam sa kanya na kasama niya ako kahit saan pa siya magpunta. Lalo na at malapit nang matupad ang mga plano namin na bumuo ng isang masayang pamilya. Papa Dudut, dito ko na po tinatapos ang sulat ko at salamat po sa pagbibigay ng chance sa akin na magbahagi ng kwento namin ni Michelle. Sana po kagaya namin ay marami pa kayong kabarangay na mabigyan ng inspirasyon na makapag-share din ang kani-kanilang kwento ng buhay. Dahil naniniwala po ako na lahat ng kwento ng buhay natin ay may aral na kapupulutan. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Erickson. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.